nagdiriwang tayo sa natatanging araw na ito upang ialalahanin at pahalagahan ating mga ina. Purihin natin ang Diyos na nagkaloob sa atin ng mga ina. Tawag sa pagsamba. Ang pag-ibig at habag ng Diyos ay hindi kailanman mabibigo. Hali kayo, itaas ang ating mga tinig na papuri sa Diyos, sumaksi sa mga gawa ng awa at pag-ibig niya. Ipagdiriwang ang araw ng mga ina bilang isang magandang regalo mula sa Diyos. Kinikilala namin ang mga ina at gayon din ang mga pamilya sa pangkalahatan bilang isang regalo mula sa Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng makikinig at sama-sama natin siyang sambahin. Tinawag tayo upang sumamba sa iisang Diyos na nagmamahal sa atin at tinatanggap tayo na kabilang sa kanyang sambahayan. Purihin natin ang Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos ng buhay, nagpapasalamat kami sa pag-iingat mo at pangangalaga sa amin sa araw-araw. Sa aming sama-samang pagpupuri, inaalala namin ang mga tao sa mundo na higit na nagdurusa, ni hindi masumpungan kahit salita ng pagpapala at kung saan ang kalungkutan. Kawalang pag-asa at patuloy na nararanasan.
Kaya't dalangin namin ang pagdaloy ng iyong kapayapaan sa buong mundo. Kung paano sa araw na ito ng mga ina, kinikilala namin sila bilang pinagmulan ng buhay, na sa gitna ng kahirapan ay patuloy at matapang na nakikidigma sa hamon ng buhay. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo na naipamalas sa pamamagitan ng buhay ng mga ina, babae at binigyan mo ng pangalan, dangal at kakayahan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na yumakap sa lahat ng sa mga ina. Amen. Tawag sa pagsisisi, ihingi natin na kapatawaran ang ating mga pag-aalinlangan, mga sama ng loob at hindi mapagpatawad na mga puso. Lagi nating alalahanin ang Diyos ay mapagpatawad, lalo na sa taos-pusong paglapit sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon at Tagapagligtas. Ang Diyos na puno ng kahabagan, hindi nagtatanim ng galit. Kaya naman pinatawad niya ang lahat ng mapagpakumbabang nagsisisi at nagtitiwala sa Kanya. Sa makatuwid, ngayon ay walang hahatulan kung nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Amen. Manalangin tayo. Mapagpalang Diyos na puno ng biyaya, Diyos na para sa aming kaligtasan, Panginoong patuloy na umaaliw sa amin at puspos ng maraming mga bagay na hindi namin kayang ipaliwanag. Alam naming kulang ang aming maaaring masabi sa bagay na ito. Mula sa puso,
na pinalambot at ginising ng Ebanghelyo. Pinalaya mula sa parusa ng kasalanan. Nilinis ninyo aming Panginoon. Sa mga mantsa ng kasalanan na sa amin ay nakatira. Tinitirhan ngayon ng Espiritu Santo. Nakahanda para sa isang lugar na aming titigilan na ikaw mismo ang siyang naghanda at gumawa para sa amin. Pinupuri namin, Panginoon, ang iyong pangalan, ang iyong kalwalhatian na patuloy na nahahayag nung kami ay magkaroon ng kaligtasan at pinanganak na muli. Nakita namin ang baring pag-ibig sa iyo, and we can enjoy you forever. Ito'y lahat gawa mo sa inyong pagsisikap na kayo po ang tumapos at kayo nagsakatuparan ng buo. Luwalhatiin ka aming Panginoon. Dakila ang mga bagay na iyong ginawa. Noong una ay hindi ko ito hinahangad. Ngunit ngayon, tulungan mo pong maranasan ko sa aking buhay na hanapin ang iyong kalwalhatian at ang iyong kaharian. At alam mo ang aming pangangailangan bago ko pa man lang iyong hingin. Huwag mong bayaan, Panginoon, na ako ay maging sagana sa mga bagay dito sa lupa, na ang aking kaluluwa naman ay hindi sagana sa mga bagay na panlangit. Tulungan mo, Panginoon, na hindi kami maging mayaman. Malibang kami mayaman ng tungkol sa mga bagay na makalangit. O kami aming Panginoon ay hindi maging matalino. Kung hindi kami magiging matalino hanggang sa kaligtasan na iyong pinagkaloob. Panginoon, marami sa amin ang naririto ngayon dahil sa pag-aaruga ng mga Kristiyanong tahanan na sa amin ay tumulong. Na katulad ni Timoteo, nalaman ng banal na kasulatan mula sa kanyang ina at sa kanyang lola. Salamat, Panginoon, sa aming mga ina na walang sawang dumadalangin para sa amin at dumadalangin na kasama namin. Nabuhay sila, Panginoon, sa aming kalagitnaan na katulad ng mga babae na galing sa iyo. Aming Diyos, pinupuri namin ang iyong pangalan dahil sa kanila na sa amin ay umibig, nagturo sa amin. Sana po, Panginoon, ang bagay na ito'y magpatuloy sa aming kalagitnaan, sa aming buong iglesia. Maranasan ng bawat anak ang pananalangin at pagmamahal ng kanilang mga ina.
at maging mapagpasalamat sila. Maging mapagpasalamat, Panginoon, ang aming mga anak sa kanilang mga ina na nagbigay hindi lamang ng buhay, kundi nagturo sa kanila ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa iyong kagandahan loob dahil sa kanila. Ituro mo sa amin ngayon sa pamamagitan ng iyong salita ang mga bagay na dapat namin matutunan at lakaran. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na ang gagamitin mo para sa pangangaral ng iyong pangalan at ng iyong salita at ng iyong turo ay hindi lamang magkakaroon ng maayos na pagpapahayag nito, kundi makapangyarihang kikilos ang Espiritu Santo dahil sa Kanya. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang pangangailangan ng aming mga iglesia dito sa Pilipinas. Hindi lamang sa United Church of Christ in the Philippines, kundi maranasan ng bawat mananampalataya ang katunayan, ang kakayahan mo na magligtas at tumulong sa bawat pangangailangan. Panginoon, dinadalangin po namin ang pagpapatuloy ng gawain ng bawat lugar na ang iyong salita ipinapahayag. Salamat, Panginoon, sa mga manggagawa na itinalaga mo upang tumulong sa amin at magturo ng mga bagay na tungkol sa iyo at sa mga pinananais mo namin matutunan. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Dito sa aming iglesia, maranasan namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na kumikilos sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng iyong manggagawa. Turuan mo kami, Panginoon, na lalong makita ang aming pananagutan at magawa namin, Panginoon, hindi lamang sa aming kapaligiran ang katotohanan ng ikaw ang siyang Diyos na siyang nagliligtas, kundi, Panginoon, ikaw rin ang Panginoon na siyang tumutulong sa bawat pangangailangan ng iyong mga anak. Panginoon, pagpalain mo rin po ang aming magagawa. Hawakan mo po siya at gamitin mo ng buong kapangyarihan ang kanyang buhay. Inaasahan namin, Panginoon, na mararanasan ng bawat isa sa iyong mga anak ang bagay na ito. Pagpalain mo rin po ang mga darating na plano tungkol sa gawain. Aming Diyos, itinagtatagubili namin sa iyo ang pagtatalaga ng iyong mga anak upang maging mga lingkod mo at maging bahagi ng patuloy na matagumpay na pagkilos ng Espiritu Santo sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo, Panginoon, ang araw na ito. Salamat, aming Diyos, sa iyong kabutihan at kagandahang loob. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pagbasa ng banal na kasulatan.
Ang pagbasa ng banal na kasulatan ay matatagpuan sa aklat ng Kawikaan 31, Kabanata 10 hanggang 31 at sa Efeso 6, Kabanata 1 hanggang 4. At ganito po ang ating mababasa at maririnig. Ang huwarang may bahay. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang siya ay nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang telang lino at lana. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw, ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambayanan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad, ang kanyang naiimpo at ipagtatanim ng ubas. Gayon may naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa hanggang hating gabi makikitang nagtataga. Siya'y gumagawa ng mga sinulit at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala, dumating man ang tag-ginaw, pagkat ang sambayanan niya ay may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na sapin sa higaan at damit na pinong lino ang sinusuot niya. Ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahanan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae ang mabuting asawa, ngunit sa kanila ay nakakahigit ka. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat dapat siya sa papuri ng bayan. Efeso 6, Kabanata 1 hanggang 4. Tagubilin sa mga magulang at mga anak. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos ng may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Pinagpala po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. The mighty song, her husband strong, at last a newborn baby cries. She holds her near, this infant dear, and gazes deep into her eyes. The power of a mother's touch to bring a tiny soul to earth. From heaven above to mother's love, the
Magandang umaga po sa ating lahat. Pagbati ng pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo matapos ang pagdiriwang ng pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon ding linggo po ay pinagdiriwang natin ang natatanging linggo ng mga ina o ang Mother's Sunday. Tayo po ay manalangin. Pinupuri ka namin dakilang Diyos sa araw na ito sa aming pakikinig at pagbulay-bulay ng iyong mga salita. Manguna ka nawa sa amin at ang iyong Santong Espiritu nawa ang gumabay sa amin. Madama nawa namin ang iyong presensya sa mga salitang aming pagbubulay-bulayan ngayon. May isang 6 na taong bata po ang nawala o nalingat sa isang supermarket. At siya'y natataranta at natatakot na sumigaw ng ugod ng lakas. Martha! 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 At may isang babae nagmamadaling lumapit at niyakap ang bata. Yun ang nanay ng bata. Nang magkasama na sila, tinanong ng nanay ang kanyang anak. Anak, bakit naman Martha ang sinisigaw mo kanina? Nanay mo ako. Sumagot ang bata. Alam ko po, Nay. Kaya lang, napakadaming nanay po ang nasa supermarket. Tama nga naman. Kung isinigaw niya ay nanay, mami, inay, o mama, madaming malamang ang lalapit sapagkat maraming nanay ang naroon. Pero dahil ang particular niyang binanggit ang pangalan ng kanyang ina, agad ito o daglian agad itong tumugon. Our world is full of mothers, but we have only one mother who is special and dear to us. There's only one Martha, or Josette, Dawn, Jewel, and Chester. And that is their mother. There's only one Nanay Aya for Sam and Pia. Mama Jazz for Lisbeth and Diday. Mami Rutay for Matt. Mami Sel, Nanay Honey, Mama Agnes, and so on. Because we only have one mother and we know her, love her, and respect her. Ngayon pong linggo ay pinagdiriwang natin ang linggo ng mga ina, Mother's Sunday. Once in a year celebration of honoring our dear mothers. Mother's Day is called Mother in the United Kingdom and it can be traced back to an ancient pagan practices. But it has gone through a lot of changes and names to get what we know today. The history of Mother's Day can be traced back to celebrations of ancient Greece in honor of Rhea, the mother of all gods. During the 1600s, the early Christians in England celebrated a day to honor Mary, the mother of Christ. And by a religious order, the holiday was expanded to include all mothers. Mother's Day occurs in the US once in a year on the 2nd of May, kagaya ng pagdiriwang natin dito sa Pilipinas. Tuwing ikalawang linggo sa buwan ng Mayo, while Mothering Day in the United Kingdom is celebrated every 4th Sunday of Lent. Traditional ways to celebrate Mother's Day are to take mothers out to dinner and or honor them with cards, flowers, cakes, or gifts. But biblically, honoring mothers is commanded by God in both Old and New Testaments. Igalang mo ang iyong ama at ina tulad ng iniuutos ko sa iyo. Sa gayoy, mabubuhay ka na matagal at sagana sa lupain, ibinibigay sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Deuteronomio 5, talatang 6. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Efeso, kabanatang 6, talatang 1 hanggang 3. Ang talata pong ito sa banal na kasulatan ay nagpapahayag ng pagkilala o pagbibigay natin ng natatanging pagtingin sa mga magulang. At ngayong linggo ay para sa ating mga ina ng tahanan. Why do we need to honor our mothers? Bakit pa nga ba natin kailangan ipagdiwang ang araw na ito? Hindi ba pwedeng araw-araw? O bakit natin kailangan bigyang parangal o pagkilala ang mga ina? Ano nga ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagiging isang ina? Sabi po sa aklat ng Tito, kabanatang 2,
Ang pagiging isang ina ay isang napakahalagang tungkulin na ibinigay ng Diyos sa maraming kababaihan. Important role or task given to most women. Iniuutos sa Kristiyanong ina na mahalin ang kanyang anak upang hindi siya maging dahilan ng katitisuran sa kanyang mga anak at upang maging dahilan sa paglaban nila sa Panginoon at sa tagapagligtas at masira ang pangalang kanilang dinadala bilang Kristiyano. The great responsibility of making sure that the sons, daughters given to us, mothers, will be a good people and will walk in light of God's image. That is our greatest role as mothers. Ang bigat, di po ba? Pero iyan po ang nakapaloob sa ating pagiging ina. Hindi lang tayo nagwawalang bata sa mundong ito at pagkatapos ay wala na. Sa ating mga ina, ibinigay ng Panginoon ang atas na palakihin ng bata sa tamang landas at nang sa kanyang paglaki, hindi nga ito malilimutan. That responsibility is personally entrusted to us, parents, by God. Direct your children unto the right path, and when they are older, they will not leave it. Proverbs 22:6. Sa Biblia po ay walang espesipikong talata na nagsasaad ng pagbibigay ng tungkuling dapat gampanan ng mga ina. Ito ay palaging sa magulang, father and mother or parents. So bakit natin kailangan bigyang parangal ang mga ina? May dalawang kadahilanan po. Una, parangalan natin sila dahil sa kanilang pagmamahal. A mother's love, a selfless love, and unconditional love that only mother can give. Maraming taon na po ang nagdaan na isang pagtunay na pangyayari tungkol sa isang ina na naglalakbay sa bulubunduking bahagi ng South Wales, England. Dala niya ang kanyang anak at sila'y naglalakbay. Ngunit sa nalubong sila ng malakas na bagyo ng yelo. Sa lakas ng pagulan ng yelo, halos hindi na makita ang daraanan. Dahil sa tindi ng lamig, namatay ang babae. Nang mahukay ang kanyang bangkay sa ilalim ng yelo, nakita na buhay pa rin ang kanyang anak. Hinubad pala ng ina ang kanyang mga damit at ibinalot ito sa bata. Ang batang ito po ay nakilala bilang si David Lloyd George, na sa kanyang pagtanda ay naging Prime Minister of Great Britain, isa sa dakilang leader ng Inglaterra. Selfless and unconditional love. Alam ko po na maraming kwento na ang ating nabasa na nagpapatunay na walang hanggang pag-ibig ng isang ina, na kaya niyang ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga anak. May maaari po bang magmahal ng higit sa isang ina? Mula sa paglilihi, pagdadalang tao, panganganak at pagpapalaki ng anak, ang ina ang nagbubuhat ng isang napakalaking responsibilidad. Marami sa atin sa ngayon ay mga working mom, naghahanap buhay at the same time siya din ang nag-aasikaso sa ating mga tahanan. At sa pangangailangan ng bawat isa sa tahanan, multitasking, ika nga. Mapalad po ang sambahayan na may mga kasamang katuwang upang ito po ay gampanan. Paano naman ang wala o ang tinatawag natin ng mga single mom? All the responsibility is in their shoulder. Saludo po ako sa inyo. How you manage to do that. Isang buhay na patutuo po ang nais kong ibahagi sa inyo at iyan po ay ang aking ina. Maaga pong nabalo ang aking ina at siya ang umako ng lahat ng responsibilidad na naiwan ng aking ama sa amin pong 4 na magkakapatid. Lahat ay alagain, lahat ay kailangang bantayan at isikasuhin, lahat ay kailangang arugain. Sapagkat ang aming pong panganay na kapatid ng panahon na yun ay 6 o magpipitong taon lamang at ako po bilang bunso ay 8 buwan lamang. Kaya naman ang lahat ng obligasyon ay nasolo ng aking ina. Ramdam ko po yung hirap, yung kanyang sakripisyo at pagtitiyaga, may taguyod lamang kami, mapakain kami, at mapalaki kami. Nagawa niya po yung lahat ng mag-isa. Bagamat di ko masasabing naging maaluan ang aming buhay, mas malinit ay salat, pero masasabi ko po ay naitaguyod niya kaming magkakapatid. Lumaki kami, di man pinalad na makapagtapos ang lahat at magkaroon ng masaganang buhay, nagkaroon naman ng kabuluhan ng kanyang pagiging ina, sapagkat napalaki niya kaming 4 na magkakapatid. Ang lahat ng ito po ay ginawa niya hindi lamang bilang isang tungkulin, kundi bunga ng pagmamahal niya sa amin.
So bakit po natin kailangan parangalan ng ating mga ina? Dahil po sa dakilang pag-ibig nila sa atin, sila ang nagbuwis ng buhay upang tayo po ay magkabuhay. Ang bawat ina ay simbolo ng pagmamahal sa kanyang pamilya. Sila ay balon ng paglingap at modelo ng paglilingkod. Sa Biblia makikita natin ang mga katulad na pagpapakita ng pagmamahal ng isang ina. Ang isang halimbawa po dyan ay si Jochebed, na ina ni Moises. Ayon po sa Exodus, Kabanatang 2, talata ang 2 hanggang 9, mahal na mahal niya ang kanyang sanggol na anak. Kaya sinuway niya ang utos ng hari ng Ehipto at pinanatiling buhay si Moises ng 3 buwan. Nang hindi na niya ito kayang maitago sa bahay, gumawa siya ng isang special na basket na hindi tinatagusan ng tubig at inilagay doon si Moises. Pagkatapos, ay inilagay niya ito sa ilog ng Nile at inutusan ng kanyang anak na babae na panoorin kung ano ang mangyayari dito. Nagtiwala na ang Diyos ay sa anumang paraan mapapanatili ang buhay ng kanyang anak na lalaki. Ang kanyang pananampalataya ay ginantimpalaan sapagkat si Moises ay natagpuan ng prinsesa ng Ehipto at itinaas upang maging tagapagligtas at tagapagbigay ng batas sa Israel. Diba? Napakahusay na ina. Ngunit ang katotohanan, madalas sila ay hindi po napapansin. Sa banal na kasulatan nga'y bihira ang pagbanggit sa pangalan ng mga kababaihan. Kalimitan ang sinasabi ay asawa ni o ina ni. Hindi sila napapasalamatan. Yan din po yung malaking regret ko sa aking buhay. Kasi, nang tinatamasa ko na ang bunga ng sakripisyo ng aking ina, at kaya ko nasuklian ang mga bagay na ginawa niya para sa akin simula sa aking pagkabata, wala na po siya. 17 taon na siyang nasa piling ng ating Panginoon. Hindi ko po siya naalagaan nung panahon na may sakit siya. Malayo po ako sa kanya. Hindi ko po siya naibili ng mga bagay na magpapasaya sa kanya o magpapaalwa ng buhay niya. O nadala siya sa mga lugar na magre-relax lang siya. Kaya naman isa po yun sa dala-dala ko sa aking sarili hanggang sa ngayon. Kaya naman ngayon pong araw, mga magulang at mga kapatid, sa mga anak na nandiyan, sa mga asawa na nandiyan, sabihin na natin sa ating ina ang mga katagang nais nating sabihin sa kanila. Show your love to them. Gawin nating espesyal ang araw na ito. Sabihin na natin yung mga gusto nating sabihin o gawin na natin yung mga gusto nating gawin sa Kanya. Huwag na nating hintayin pa ang iba pang panahon. Now na. It's our time to give them our praise and honor because it's their day. Pangalawa, parangalan natin sila dahil sa tindi ng impluensya nila sa buhay ng kanilang mga anak. Sinasabi po na si Thomas Edison ay hindi tinanggap sa paaralan nung siya ay bata pa. Sabi po kasi ng guro niya, di daw matalino o marunong si Thomas at wala na silang magagawa pa para dito. In short, tinanggihan siya ng paaralan at sinukuan ng mga guro. Pero ang sagot po ng nanay ni Thomas ay ganito, hindi lamang ninyo kilala ang aking anak, ako na lamang ang magtuturo sa kanya. At lumaki si Thomas Edison ay isa sa masasabing pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. Paano ba yung pagtuturo ang ginawa ng kanyang ina? Ito po ang sagot ni Thomas Edison sa isang pahayag. I do not have my mother for so long, but cast over me an influence which has lasted all my life. The good effects of her early training I can never lose. If I had not been for her appreciation and her faith in me at a critical time in my experience, I should never likely have become an inventor. I was always a careless boy, and with a mother of different mental caliber, I should have turned out badly. But her firmness, her sweetness, her goodness were potent powers to keep me in the right path. My mother was the making of me. The memory of her will always be a blessing to me.
Hindi maaaring tawaran ng impluensya ng isang ina sa kanyang anak. Ito po ay binigyang patutuo ni Thomas Edison. At buong dangal na sinasabing kung ano siya ay bunga ng impluensya at pagmamahal ng kanyang ina. Napakasarap na pakinggan, di po ba? Na ino-honor o binibigyang pugay, papuri tayo o pagkilala ng ating mga anak dahil sa mga bagay na nagawa natin para sa kanila. Ang pahayag na ito po ay nagpapatunay lamang na what we are as a mother will be passed on to our children. Kung anong klase tayo magulang, kung paano natin i-guide ang ating mga anak, ay ito po ay may papasa natin sa kanila. So let us be a good mother. Paano nga ba tayo magiging mabuting ina? Narito po ang ilang mga bagay mula sa banal na kasulatan upang magawa natin ang maging mabuting ina. Una po, kinakailangan natin maging mapanalanginin ina. A godly mother is a prayerful mother. Alam natin na ang panalangin ay mahalaga. Habang walang isang tiyak na talata sa Biblia na nagsasabi sa mga nanay na ipanalangin para ang kanilang mga anak, ang lahat po ng ito ay hinalaw sa mga talata buhat sa banal na kasulatan na kung saan nagsasabi sa kahalagahan ng pananalangin. Halimbawa po dito ay sa marami sa liham ni Paul sa mga simbahan. Nakita natin na patuloy siyang nagdarasal para sa mga tao sa kanyang larangan ng ministeryo at impluensya. Ang mga ilang mga anak ay maluwalhating naligtas mula sa kasalanan at walang hanggang kamatayan dahil sa panalangin ng kanilang ina. Isa sa mga ito po ay si Saint Augustine, isang teologo ng ika-4 na siglo. Si Saint Augustine ay 17 taong gulang nang mamatay ang kanyang ina at siya ay isang kahilahilakbot na anak na nagdala ng maraming sakit sa puso ng kanyang biyudang ina, si Monica. Naging pasaway siya, nagpakasawa siya sa alak, kababaihan, at siya po ay naligaw ng landas. Nakisangkot sa mga kulto ng Persya sa loob ng 9 na taon. Ngunit hindi po siya sinukuan ng kanyang ina sa pagdarasal araw-araw, pag-aayuno, pag-iyak at pagmamakaawa sa Diyos para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ang kanyang mga panalangin ay sinagot ng isang araw nang si Augustine ay hindi lamang maisave, ngunit inilaan pa ang kanyang buhay para sa paglilingkod sa Panginoon. Napakahusay ng power ng prayer, di po ba? Ang kapangyarihan ng panalangin ng isang ina ay makikita din sa aklat ng Mateo, Kabanatang 15, talata ang 21 hanggang 28. Sa buhay ng isang ina na Kanaan na may isang anak na babae na patuloy na sinasapian na isang masamang espiritu. Napakalungkot niya na makikita ang kanyang minamahal na anak na masama ang kalalagayan at walang makapagturo kung ano man ang pwedeng igamot. At walang gamot na magamit upang gumaling ang kanyang anak. Ngunit ang mga balitaan niya na si Jesus ay dumating sa mga baybayin ng Tiro at Sidon kung saan siya nakatira, agad siyang humingi ng tulong sa kanya sa pamamagitan ng pagsigaw sa kanya, pagmamakaawa na Panginoon, tulungan niyo po ako, pagalingin niyo po ang aking anak. Ngunit parang hindi siya pinapansin ni Jesus. Gayunman, dahil sa matinding pagmamahal na meron siya sa kanyang anak at sa matinding pananampalataya kay Jesus, patuloy siyang sumunod kay Jesus at sumisigaw na, Lord, help me! Na naniniwala na tutulungan siya nito. Kahit ang mga alagad ay nagsasabi na kay Kristo na tulungan siya at ibigay sa kanya ang tulong na kailangan niya. Sapagkat tumatanggi si Jesus sa patuloy na paghiling ng babae. Sa wakas, ang kanyang pangatwiran at pagsagot ay nagsiwalat ng kanyang dakilang pananampalataya. Sinabi sa kanya ni Jesus, O babae, dakila ang iyong pananampalataya, mangyari sa iyo kung ano ang nais mo. At sa mismong sandaling iyon, ang kanyang anak na babae ay ganap na gumaling. Isa po sa pinakamalaking responsibilidad na mayroon ng mga ina ay ang manalangin para sa kanyang anak. Ang isa pang halimbawa sa Biblia ng pagmamahal ng isang ina ay nakita kay Ana, ang ina ni Samuel. Siya ay nanalangin ng ubod ng taimtim upang ipagkaloob sa kanya ang isang anak na lalaki. At dahil sa kanyang taimtim na panalangin, ibinigay naman ito ng Panginoon sa kanya. At pagkatapos, dahil sa kanyang panata, nang lumaki na si Samuel, ito ay dinala niya sa tabernakulo upang maglingkod sa Panginoon. Ipanalangin natin mga
kapatid ang ating mga anak, upang sila ay lumaking mabuti at may pagkakilala sa Diyos. Pangalawa, upang tayo ay isang maging mabuting ina, kinakailangan nating maging teacher at maging guidance counselor para sa kanila. Kailangan natin silang sanayin at turuan sa tamang landas. Bilang mga ina, kailangan natin silang kailangan nating sanayin ang ating mga anak, hindi lamang sa mga kasanayan sa buhay at edukasyon. Ngunit higit sa lahat, kailangan natin silang sanayin at turuang lumakad sa kabanalan. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila kung paano ang manalangin, kung paano mag-aral at mailapat ang salita ng Diyos, at kung paano maging maibiging makihalubilo sa ibang tao. Sabi po sa unang Timoteo, Kabanatang 4, Talatang 8, sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay kauniting kapakinabangan lamang, ngunit ang kabanalan ay kapakinabangan para sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito ay may pangako para sa kasalukuyang buhay at para din sa buhay na darating. Kinakailangan natin pong i-guide, kinakailangan nating turuan ang ating mga anak kung paano sila mamuhay, kung paano nila makikilala ang Panginoon. At buhat doon sila ay lalaki na may pagkatakot sa Diyos at lalakad sa landas na tama para sa Panginoon. Kaya nga sabi po ay ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong mga tahanan, at sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, sa inyong pagbangon sa umaga, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga talangkahan. Ito po yung pinaka-main role natin bilang mga magulang. I-train ang ating anak na maging mabuting mga tao. I-train ang ating mga anak na maging isang mga anak na may pagkakilala sa Panginoon at may pagtatakot sa Panginoon. Proverbs 22:6, direct your children unto the right path, and when they are older, they will not leave it. Pangatlo, kinakailangan po din natin, bagamat mapagmahal tayong mga ina, bagamat nagtuturo tayong ina, kailangan din natin maging disciplinarian mother. Isang inang marunong dumisiplina sa kanyang mga anak. Sabi po sa Proverbs 13:24, he who withholds his rods hates his son, but he who loves him disciplines him diligently. Ang nag-iingat ng tungkod ay kinamumuhian ng kanyang anak, ngunit ang nagmamahal sa kanya ay masigasig na dinidisiplina. Ibig po sabihin, kailangan hindi masamang magalit, hindi masamang pagsabihan ng ating mga anak, hindi masamang masaktan ang ating mga anak, kung ito ay magtutuwid ng kanilang landas, kung ito ay magtuturo sa kanila ng tamang bagay na dapat nilang gawin, kung ito ay magtuturo sa kanila sa landas na magpapalapit sila sa ugnayan nila sa Diyos. Ang mga ina ay dapat ay magtakda ng malusog na mga hangganan para sa kanilang mga anak, at pagkatapos ay disiplinahin silang sundin sila. Upang maging matagumpay ang ating mga anak sa buhay, kailangan nilang malaman kung paano magsumiti sa iba't ibang uri ng otoridad. Kailangan nilang maunawaan kung paano magsanay ng pagpipigil sa sarili at pagsunod. Matutulungan natin ang ating mga anak na lumaki sa mga katangiang ito sa pamamagitan ng maayos at pare-parehong pagdidisiplina. Pang-apat po, kinakailangan nating maging supportive and loving mom o loving mother. Isang inang marunong magmahal at marunong sumuporta sa kanyang anak. Sabi sa 1 Thessalonians 2:7, but we prove to be gentle among you as a nursing mother tenderly cares for her own children. Kailangan malaman ng ating mga anak na mahal natin sila. Maraming iba't ibang mga paraan upang may pakita ang pagmamahal sa ating mga anak, at ang bawat bata ay magkakaibang tumutugon sa iba't ibang mga pagpapahayag ng ating pagmamahal sa kanila. Bahagi ng ating misyon bilang ina ay dapat na malaman kung ano ang nararamdaman ng bawat isa sa ating mga anak na tumatanggap ng ating pagmamahal. Ang ilang iba't ibang mga paraan na may papakita natin sa ating mga anak na mahal natin ay sa pamamagitan ng pagsama sa kanila, pagiging best friend nila,
pag-aalaga sa kanilang mga pangangailangan, o pagpili ng mga salita na nagpapalakas sa kanila, pag-encourage sa kanila. Panglima po, kinakailangan ng panglima at ang pinakamahalagang role o na dapat nating maging bilang isang mga ina ay ang maging isang mabuting halimbawa. Kailangan natin maging role model para sa kanila. Kamuhay ang sinasabi, maging isang halimbawa na nakakahawa sa mga anak upang sila ay magkaroon ng makadiyos na pamumuhay. Modeling with integrity. Sabi nga po sa Efeso, Kabanatang 5, talatang 1 hanggang 2, imitate God, therefore in everything you do, because you are His dear children, live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. Kinakailangan po natin isababuhay, ipakita sa kanila yung mga mabubuting halimbawa upang ito po yung makita nila o maalala nila o magaya nila sa atin. Sabi po, may isang bantog na mga ngaral na nagngangalang Campbell Morgan. Siya po ay mayroong 4 na anak na lalaki at lahat sila ay naging mabubuting mga ngaral. Sa isa pong pagsasama-sama ng pamilya, may nagtanong sa kanila ng isang kaibigan. Ang sabi sa isang Morgan, sino ang pinakadakila sa inyo na mga ngaral? Ang isa pong anak ay tumingin sa kanyang ama, pero siya po ay sumagot na ang kanyang ina. Ang aming ina ang pinakamabuting mga ngaral para sa amin. Hindi po ibig sabihin nito dahil ang kanyang ina ay nangangaral din o nagsasermon din mula sa isang pulpito. Ngunit, nangangaral siya sa kanila sa pamamagitan ng mabuting halimbawa na ipinapakita niya sa kanila sa bahay. At sa pamamagitan nito, gumagawa siya ng pinakamalaking epekto sa kanilang buhay. Ang mga Kristiyanong ina ay may mahalagang papel na ginagampanan ng pagpapakita ng mabuting halimbawa para sundin ng kanilang mga anak. Mga ina, kapag tinitingnan tayo ng ating mga anak, ano kaya ang nakikita nila? Ano ang palagay nila sa ating karakter? Ano bang mga katangian ang nais mong makita sa buhay ng iyong anak? Tiyakin po natin una sa lahat na ipinapakita po natin ito sa ating sariling buhay. Kung nais natin lumaki ang ating mga anak na maging matapat at responsable, dapat din tayo munang maging matapat at responsable. Kung nais natin lumaki ang ating mga anak na matapat at masunurin sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, dapat tayo muna ang maging matapat, masunurin at naglilingkod sa Diyos. Ang halimbawa ng ating buhay bilang isang ina ang pinakamahalagang tool na mayroon tayo para sa paghubog ng karakter ng ating mga anak. Ang paggawa nito ay nangangailangan ng maraming oras at presensya. Kaya naman mga magulang at mga kapatid, kung meron tayo o nasa sa atin na ang mga qualities na ito o characteristics na ito at ginagawa natin itong mga ito sa ating mga anak, pwede na tayong tawagin na godly mother. We are a good mother. Sa Biblia po, the Bible never states that every woman should be a mother. Subalit sa mga nakaraang panahon, ang hindi pagkakaroon ng anak ay tinuturing na isang kasalanan. Subalit sa kasalukuyang sitwasyon, ipinapaunawa po sa atin na ang pagiging ina ay hindi lamang sumasaklaw sa mga babaeng nagluwal ng sanggol mula sa kanyang sinapupunan. Bagamat ito ang orihinal na kahulugan ng pagiging ina, sa kasalukuyang panahon po ito po ay binabalik. Kahit sino ay pwede maging ina o anyone can be a mother kung tayo ay gumagawa ng mga bagay para sa ikabubuti at ikauunlad ng isang bata o isang anak, tayo po ay isang ina. Ngunit sinasabi ng banal na kasulatan na yung pong binigyan o pinagpala ng Panginoon na maging isang ina ay dapat gawin ang kanyang katungkulan ng buong kahusayan. Motherhood is not a chore or unpleasant task. Just as a mother bears a child during pregnancy, and just as mother feeds and cares for a child infancy, so mothers also play an ongoing role in the lives of their children. Whether they are adolescents, teenagers,
young adults, or even adults with children of their own, tayo po ay nagpapatuloy ang pagiging ina sa ating mga anak. Tunay na dakila ang pagmamahal ng isang ina, at ito ay pinapakita sa marami at sa iba't ibang mga paraan. Pagprotekta sa ating mga anak na nasa panganib, pag-aalaga sa kanila kapag sila ay may sakit, at pagbibigay para sa kanila ng kanilang kapakanan at ginhawa at kaunlaran ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Habang ang tungkulin po na ginagampanan ng ina ay nagbabago ayon po sa hinihingi ng sitwasyon, ang pagmamahal po natin, pag-aaruga, pagtuturo, pagpapalakas ng loob na ibinibigay sa nating mga ina ay hindi po natatapos. Motherhood is a gift. Ang pagiging isang ina ay isang regalo. Ang mga katangiang ito na isang mabuting ina sa Biblia ay nililinaw na ang pagiging ina ay isang mataas at banal na tungkulin. Sa katunayan, ito ay isang paraan na maaari tayong makilahok sa dakilang komisyon ng Diyos. Kaya naman po mga magulang at mga kapatid sa mga ina na tulad ko na nandyan sa tahanan, sa mga nagbabalak pa para maging ina sa darating na panahon, sa mga anak na naririyan, patuloy po nating kilalanin, patuloy nating pahalagahan, patuloy nating irespeto, patuloy nating ibigay sa ating mga ina ang pagkilala na nararapat para sa kanila. At sa panghuli, nais ko pong iwan sa inyo ang ilang mga katanungan. Sa mga anak na naririyan, are you grateful for the mother that God put into your life? Have you considered her immense love for you? Sa mga asawa na nakikinig, are you grateful for a partner God gave to you? Sa mga kabataan na darating ang panahon ay magiging mga ina rin, are you willing to accept the role and responsibility of being a mother? At sa mga katulad kong ina, are you grateful that you are a mother? Iiwan ko po ang mga katanungan sa inyo upang maging daan sa ating pagsusuri at pagbubulay-bulay sa ating mga sarili. Matatapos po ang araw na ito, matatapos ang pagdiriwang ng Mother's Sunday, pero ang pagkilala at ang pagpupuri, pagpupugay sa mga ina ay dapat ay nagpapatuloy. A mother's love is a message that reaches into the scriptures to demonstrate the great love a mother has for children and how love reflects the love of God. Ang bawat isang ina ay regalo ng Diyos sa mundo at sa buhay ng bawat isa sa atin. Parangalan natin sila at pasalamatan. Happy Mother's Sunday po sa ating lahat. Amen. Mapag-arugang Diyos, sisindihan namin ang kandilang ito para sa pagkilala sa dakilang pag-aalaga at pagmamahal ng mga ina para sa bawat isa at sa sanilikha. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, O Diyos, na may kagalakan sa regalo ng buhay ng mga ina ng tahanan. Mapagkukup na Diyos, sinisindihan namin ang kandilang ito bilang pasasalamat para sa lahat ng mga ina, magiging ina at tumatayong ina para sa lahat ng kanilang ginagawa at ginawa. Sa lahat ng ibinibigay at sa lahat ng kanilang ibig sabihin at mga sasabihin pa. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, aming Diyos, sa kaloob na kapayapaang nagmumula sa iyo. Mapagmahal na Diyos, sisindihan namin ang kandilang ito para sa lahat ng mga pamilya sa buong mundo sa kalinga ng mga ina, upang sa pamamagitan ng pagmamahal na idinudulot ng bawat isa
ay mapangalagaan ng may buong pagmamahal ang bawat sambahayan. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Diyos na maibigin. Mapagmalasakit na Diyos, sisindihan namin ang kandilang ito para sa mas malawak na pamilya ng Iglesia kung saan ay kabahagi ang mga ina, na kahit saan mang dako ay patuloy na maranasan ng iyong mapangkupkop na presensya. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa pinagkaloob mong kahinahunan, pangunawa at pangangalaga. Mapagkalimang Diyos, sisindihan namin ang kandilang ito para sa lahat ng mga inang nag-aalaga at nagmamalasakit para sa iba upang ang bawat isa ay makaranas ng iyong pangangalaga at pag-iingat. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa pinagkaloob mong pagkukup sa amin na nagdudulot ng pag-asa at katatagan. I love my mom. God knit me together in her womb. She was the first I heard say I love you. I love my mom. She gives hugs and holds my hand. Says she's trying the best that she can. I love my mom. God gave me my mom. He chose her for me. I trust in His plan and the people He gave to me. I love my mom. From my head to my itty bitty toes. When she says brush your teeth and clean your nose. I love my mom. With a good night kiss and a prayer. She's the best mom of anywhere. I love my mom. God gave me my mom. He chose her for me. I trust in His plan and the people He gave to me. I love my mom and her care for my heart as it grew, teaching me right from wrong and what is true. I love my mom. She chose life and gave me a home. When the years speed by and I'm grown, still I love my mom. Tawag sa paghahandog. Ngunit pag sumakitan ninyo ng higit ang pagkaharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya naman, ihandog ninyo ang pinakamainam para sa Panginoon. Maghandog nga tayo.
inyong katapatan ay namamalaging mabiyayang Diyos. Dahil dito magalak kaming nagdadala ng aming mga handog pasasalamat bilang pagpapahayag ng isang buhay na hinipo ng iyong mapaghimalang pag-ibig. Itulot mo ang mga handog na ito ay patuloy na maging daluyan ng pagmamahal para sa iba katulad ng dalisay na pagmamahal ng isang ina. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Manalangin po tayo. Tanging pagpupuri at pasasalamat ang aming iniaalay sa iyo, aming dakilang Diyos, dahil sa mga sandaling ito ay aming nadarama ang kahalagahan ng papel ng mga nanay, hindi lamang sa tahanan, kung hindi maging sa kabuuan ng buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagka-Diyos na naipamalas sa pamamagitan ng buhay ng mga ina, sa kanyang pagiging mapangalaga, mapagmahal at mapangmalasakit. Dahil dito ay mas lalong nagkaroon ng kaganapan ang iyong presensya sa bawat isang nahihipo at naabot ng mga ina sa loob man ng tahanan, sa iglesia at maging sa pamayanan. Salamat po, Panginoon, sa mga kaganapang ito sa aming buhay. At dahil dito ay mas higit naming nararanasan ang kahulugan ng buhay na kaloob mo sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na nawa ay patuloy mong yakapin at palakasin ang bawat ina ng mga tahanan upang mas lalo pang magiging masipag, malakas ang ministeryo at kakayanan
na mayroon ang mga ina upang maipaglingkod ang kanilang buhay sa lahat ng mga tao, higit sa lahat sa mga nangangailangan. Dinadalangin namin, Panginoon, ang mga inang nasa kalalagayan ng kahirapan sa buhay, na handang iaalay ang kanilang buhay maging sa gitna ng paghihirap, alang-alang sa kanilang pagmamahal at pangangalaga sa kanilang pamilya. Dalangin namin, Panginoon, na punuin mo sila ng inspirasyon at kalakasan upang madama nila na habang sila ay nagbabahagi ng kanilang kakayanan, ay mayroon ding puwersa na nagpaparamdam sa kanila ang iyong kapangyarihan at mapangkupkup na pagmamahal, ang siyang laging namamayani at nararamdaman din ng bawat mga ina ng tahanan. Ganon din ay aming dinadalangin ang gumagampan ng pagiging ina doon sa hindi man nila tunay na mga anak. Sila ay naging ina sa lahat ng nangangailangan ng pagkupkup. Dalangin namin, Panginoon, na nawa ang ministeryong itong kanilang ginagampanan ay maipagpatuloy upang sa pamamagitan nila ay marami pang mga buhay ang mabago at makasumpong ng tunay na pagmamahal mo sa pamamagitan nila. Sa umagang ito ay aming pinasasalamatan ang buhay ng aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa buong linggong ito. Ang iyong patuloy na paglingap at pag-iingat ang siyang igawad sa aming mga kapatid na ito habang hinaharap nila ang panibagong taon ng buhay. Dalangin namin ang iyong pangunguna sa kanila upang maging makahulugan at puno ng kalakasan ang kanilang pagkilos, kanilang pagharap sa panibagong hamon ng buhay. Amin ding pinasasalamatan ang pagdiriwang ng wedding anniversary sa aming mga kapatid. Ang iyo nawang patuloy na mapaglingap na pagmamahal ang siyang maging bigkis ng kanilang pagsasama upang ang kalakasan, ang pagsasama-sama ay lalong at higit na mapagtibay, mapalalakas sa iba't ibang karanasan na kanilang kinakaharap, nakasama ka at kasama ng kanilang sambahayan. Sa umagang ito ay aming patuloy na dinadalangin ang bawat isa na sumasampalataya sa iyo, ang aming iglesia at ang kabuuang ministeryo ng United Church of Christ in the Philippines. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pangunguna sa mahirap na kalalagayang itong aming kinakaharap. Nasa gitna ng pagkakaroon ng hindi pa malagiang o matagal na pagsasama physically. Patuloy mo kaming pag-ugnayin sa aming mga pananalangin, maging sa aming iba't ibang kaparaanan ng pag-uugnayan, sa aming pagsamba online, upang madama ng bawat isa ang patuloy na kahalagahan ng pangangalaga ng pananampalataya sa pamamagitan ng sama-samang sama-samang pananambahan at sama-samang pagdadalanginan. Ganon din naman ang aming sama-samang pagmamalasakitan sa isa't isa sa anuman ding kapamaraanan ng aming pag-abot. Dalangin namin, Panginoon, na nawa ay bendisyonan mo ang lahat ng aming mga pagsisikap upang madama namin ng iyong pagkilos ay talagang tunay sa aming mga buhay at maging sa aming kalagitnaan. Aming dinadalangin, Panginoon, ang kalalagayan ng aming komperensya, ganon din ang kabuuan ng National Church sa iyong mapaglingap na pagkupkop at sa kanyang paggampan ng ministeryo, sa pagiging matapat na pagkilos batay sa iyong inaasahan sa amin bilang iglesia. Dalangin namin, Panginoon, na nawa ay tulungan mo kaming maging malakas
sa aming paninindigan, lalo't higit sa pag-preserve ng kahalagahan ng buhay bilang iyong mga nilikha. Ng aming pag-abot sa sinuman upang sila din ay makaranas ng pagpapahalaga ng buhay na nararanasan sa pamagitan ng aming pag-abot at pagkukup. Dalangin namin, Panginoon, na nawa sa pamamagitan nito ay maihayag patuloy ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal at pagpapahalaga sa buhay, lalo't higit sa dignidad ng buhay ng tao. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na nandun sa karamdaman, ang iyong kalakasan nawang isang igawad upang masumpungan nila ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Ang patuloy na pagtitiwala na sa bawat sandali ng kanilang buhay ay kasama ka sa kanilang pakikihamok sa mga sakit na iniinda ay maranasan ang iyong kapahingahan at kapayapaan upang sa pamamagitan niyon ay tunay nga na ikaw ay kasama nila maging sa panahon ng paghihina ng kanilang kalakasan sa pag-asa na ang lahat ng ito ay mayroong dadating na ganap na kalakasan at pagpapanumbalik ng kanilang magandang kalusugan. Aming dinadala din sa aming mga panalangin ang iba pa naming mga nakahandang gawain sa buwang ito habang hinahanda din namin ang panibagong gawain at programa para sa panibagong taong pangsimbahan, ang aming nalalapit na eleksyon para sa aming mga opisyalis ng konsilyo. Ihanda mo ang bawat isa na makibahagi upang ang iba pa naming mga naisin at layunin para sa gawain ng iyong iglesia at ministeryo ay magiging maayos at ito ay magdudulot sa bawat isa ng kaisahan, ng tunguhin at ng pagnanais ng maganap at gagampanan ang bawat isa ayon sa kanyang kakayanan, alang-alang sa kalakasan ng katawan ni Kristo ang iyong iglesia. Panginoon, aming itinataas sa iyo ang lahat ng ito dahil anuman ang aming mga gawain ay alam namin na ito ay nakabubuti para sa lahat. Kaya dalangin namin ang patuloy mong pangunguna sa aming kalagitnaan at nawa ang magiging matagumpay na gawain na aming inaasam ay magkaroon ng kaganapan sa pamamagitan ng iyong bendisyon at pangunguna. At ngayon mga kapatid, humayo tayo at aglayin ang liwanag na nagmumula kay Kristo. Ipamuhay natin ang kanyang mga aral bilang mga naliwanagan tulad ng mga inang nagbibigay tanglaw sa buhay natin. Siya nawa. Magandang umaga po mga kapatid. I miss you all. Kumusta po kayo? Ngayon po ay pasalamatan natin ang Diyos at tayo ay nasa huling buwan na ng ating
taong pangsimbahan 2020-2021. Purihin ang Diyos sa Kanyang patuloy na pag-sustain sa atin na sa gitna ng hindi natin pagkikita-kita, mahigit 1 taon na, ay tayo'y narito pa rin, nagkakasama, hindi man physically, pero tayo'y nagkakasama sa diwa. Kaya narito po ang mahalaga nating mga gawain na ating dapat gagawin at nakatakda bago matapos ang ating taong pangsimbahang ito. Una po ay ang ating, as announced, ang ating halalan para sa ating Church Council officers. Ibig sabihin noon ay tayo ay maghalal ng tagapangulo, pangalawang tagapangulo, ingat-yaman, secretary, financial secretary at saka auditor ay isasagawa natin upang ang panibagong pagdating ng Hunyo ay sila na po ang magiging tagapanguna ng ating konsilyo. At ayon sa ating naka-announce na, ang ating halalan ay ngayong darating na Mayo 12, May 12, at ito'y magsisimula sa oras na ika-8 ng umaga hanggang Mayo 16, May 16, alas 9 ng gabi, 9 p.m. Atin itong ginagawa at gagawin dahil sa mayroon tayong 3 paraan ng ating pagboto. Una po ay sa pamamagitan ng online voting. Mayroon din tayong text voting at mayroon din tayong manual voting. Kaya ito'y gaganapin natin sa loob ng 5 araw. Nag-a-adjust tayo dahil sa mga ganito dahil sa ganito nating kalalagayan. So inaasahan natin na ma-finalize na natin yung mga inaasahan natin na by Monday ay atin nang maiayos na ang mga magiging guidelines ng ating pagboboto. At of course, mayroon ipa-finalize natin yung matapos na ma-confirm yung dinadraft nating online vote guidelines for election ay atin nang itong ma-disseminate sa inyo bago magsisimula sa ang ating halalan sa Miyerkules. So atin na lang abangan para sa ating mga GCs at sa ating ding FB account. Abangan po natin iyan. Ang kasunod po ay inaasahan din natin na ang paghahanda ng council meeting officers and members. Para sa council officers and members sa darating na Mayo 23. Ito po yung magiging huli nating regular council meeting through Zoom. Alas 2 po yun ng hapon. Kaya atin ding inaasahan na mayroon din ng mai-report ang ating mga CROs, ganun din ang ating mga boards para dito. At maaari magkaroon tayo ng kaunting siguro assessment doon sa kaganapan ng ating mga pinangungunahan. So, ito po yung mga mahalaga nating mga gawain na ina-expect at inaasahan natin ng bawat isa ay makibahagi para dito upang maging matagumpay ang ating magiging halalan itong darating na linggo. Maraming salamat po. God bless everyone.
in celebrating this day. What a glad day, today's your birthday. May God's blessings upon you stay. May God's blessings upon you stay. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Happy Mother's Day to our dear mothers, grandmas, and titas. Enjoy your day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to all our moms, especially to our inay and mommy. We love you! Mother's Day, Nanay. I love you. Salamat sa lahat na pinagay mo sa amin. Happy Mother's Day, Nanay. Sana palagi na ingat ka sa paglalabas mo. At thank you sa delicious na niluluto mo para sa aming keke. At Nanay, sana huwag mo kalilimutan na mahal ka namin ni Keke. Thanks, Nanay, for all that you sacrificed to us. Love you, Nanay. Happy Mother's Day, Nanay Jam, and all the mothers in the world. And Happy Mother's Day, and I love you, Opo, Nanay Jam. Bye-bye. Happy Mother's Day po sa lahat ng mothers. We love you po. Happy Mother's Day, Mommy! Happy Mother's Day po sa lahat ng mothers out there. Stay safe and may God bless you always. We love you so much. Happy Mother's Day, Mama Alice. We are very much grateful to God for having you as our mother. We love you. Always keep safe and stay at home. Mama, happy Mother's Day. Thank you for the things you do to make me a good person. I love you so much. Hi, Emma. Hi, Emma. Happy Mother's Day. Love you. Happy Mother's Day, Mama. I love you. Hi, Lola. Happy Mother's Day. You're the greatest grandma. Stay healthy. I love you so much. Hello po, kay Mami at saka sa lahat ng mga Mami. Sana po patnubayan kayo ng Diyos. And salamat po sa mga sakripisyo. And Happy Mother's Day. Love you! Mama, Donna, happy Mother's Day. I love you. Okay, Andre, tingin, smile. Happy Mother's Day. Thank you for taking care of us and taking
Hello, Mommy Phoebe. Happy Mother's Day. We love you. Happy Mother's Day, Mommy. I love you. Happy Mother's Day, Mommy. I love you. Happy Mother's Day, Shay. I love you. Happy Mother's Mom. I love you. Thanks for watching. Bye. Happy Mother's Day, Mommy. Thank you po sa lahat. Ingat po kayo palagi. We love you. Happy Mother's Day, Nanay. Love you. Day, Nanay. Happy Mother's Day, Lola Phoebe. We love you. We miss you. And I want to see you there in the Philippines. Where's Niall? Oh no. Hey! Bye. Bye. See you later. 1, 2, 3.